No choice ako noon na hindi naman sa sabihin na no choice. Kasi ang no choice, paano yan magdesisyon? So ang final decision ko ay ipagpatuloy ko ang aking gawain. Kahit na yung asawa ko ay hihimatayin na, kasi nagdesisyon talaga yung asawa ko na mauwi na lang sa bahay kasi yung anak ko na bunsong babae ay bagong kapanganak, at least makita niya yung apo niya. So yun. Mula 2015, 2015, yung anak ko ikinasal sa isang membro ng organisasyon doon sa isang lugar ng Magpet, kung saan yung lugar na iyon, yun din ang tinutulungan ko na paano sila makapag-aangkin ng lupang ninuno. Yung kinasuhan ako. So doon yung asawa niya. So yung bali history ng kanilang relasyon, isang buwan lang sila na yung maging magkarelasyon, yung nobyo at nobya, parang ganyan. Parang parental consent. Parang ganyan yung tipo ng kanilang relasyon. Kasi pati kayo may consent na rin. Oo. Kasi ito yung nangyari. Parang kung yung sa termino sa buya, yung talagang sinadya ng mga magulang na kayo talaga ang mag-asawa, parang ganyan. Oo. So yun yung history ng anak ko. Siyempre, yung kahit na mag-boyfriend o mag-girlfriend, sila yung magkarelasyon, isang buwan lang, hindi naman yun basihan na talagang in love sila sa isa't isa. Parang ganyan. Kasi isang buwan lang. At saka, influensya din ng mga magulang. Magulang ng lalaki, magulang ng babae, parang ganyan. Parang influensya. Sabay din sa kanilang edad na 17 years old pa ang anak ko. Bata pa, wala pang exact na desisyon. Kasi nasa kabataan pa sila. Parang ganyan. Kaya nga, kinausap ng asawa ko yung anak ko na babae na talagang mag-asawa ka na. Kasi mamamatay na ako, parang ganyan. So, sumang-ayon ang anak ko. Yung basis ng anak ko na mag-agree sa kondisyon ng kanyang ama dahil naawa talaga yung anak ko sa kanyang ama. Kasi yung close relation kasi yung anak ko. Sa mga anak ko, yung pinakamalapit na malapit sa malapit sa dibdib, kumbaga pa. Yung mga anak ko sa ama nila. Sa akin, malayo talaga yon. Parang ganyan. Kasi parang bisita lang ako sa bahay pag uuwi ako. Uli na di ay kamang, lakaw na po kamang. Parang gano'n, wala parang na lang. Kung uwi ka na pala, mang, aalis ka na naman, mang. Yan lang ang masabi nila sa akin. So, walang kumbaga pa, walang namamagitan na yung feeling bilang close na nanay, ina, parang ganyan. Grabe ka drama ang buhay mo. Oo, yan nga eh. Parang ganyan. Natiis ko yan sa ilang dekada mula magkapamilya ako. Noong kaya nga sumang-ayon yung anak ko na mag-asawa na lang siya. Pilit na magpakasal sa lalaki dahil sa kondisyon ng kanyang ama. Death wish kasi yun. Oo, yun. Yun yung wish ng kanyang ama. Kaya, nasakripisyo yung desisyon ng anak ko. Parang ganyan. Siyempre, may contribution din ako. Kasi, sumang-ayon din ako. Ako rin yung naghanap ng pamamaraan. Paano sila magkakilala nitong lalaki? At saka yung magulang naman ng mga lalaki, yung sinasabi nila sa akin, kami, may utang na loob kami sa iyo. Tinuring ka rin namin na magkapamilya na dahil sa tulong mo dito sa amin. Kasi itong buong komunidad, mga 170 hectares, tayo yung tumulong para maangkin nila ang lupaing nununo. So, yung yung pagtingin nila yung utang na loob. Kaya para maging patuloy-tuloy yung friendship namin
at saka yung utang na loob nila para yung exchange nila sa akin. Wala man daw silang perang ibigay. Walang lupang ibigay. Parang ganyan, sabi nila. I-ano na lang natin itong mga anak natin. Yun yung history ng anak ko. Mm. So, yun yung burden ko hanggang ngayon. Dahil paulit-ulit yan, kung minsan masingil nila sa akin. Yung mga anak mo. Oo, sinisingil nila sa akin. Nagkaganito ako dahil ito yung status. Sige nga, ikwento mo na to kasi ito yung turning point ng buhay mo na dinala mo rin sila. Oo. Tapos, sa asawa ko naman, yung asawa ko, 5% lang 5% lang na panahon na i-google ko sa kanya para sa pag-aalaga sa kanya. Kasi yung intensyong trabaho ko. Mm. Oo. Kasi yung orientation sa amin, hindi palaging magpundo ng bahay dahil pattern ito para hindi ako ng seguridad ko, parang ganyan. Mm. So, hindi ako palaging umuwi ng bahay. So, yung nag-aalaga ng pasyente ko, yung anak ko, yung babaeng anak ko. Kaya pala ganun sila ka-close. Oo, close sila. So, yun. Yung 3 anak ko. So, yun. Kaya nga, nung ako yung nag-aalaga sa asawa ko na pasyente, bedridden na siya. Sabi ko sa kanya, kung sino man yung nagbigay sa buhay mo, sana kunin ka na, sabi ko. Habang ako'y naglilinis sa kanya, naglilinis ako ng kwarto niya, sabi ko sa kanya, merong isang beses yung kasama ko nagsabi na may pasyente kasi yung kasamahan. Mm. May pasyente na yung ginamutan, inijectan. Mm. Sabi ng isang kasama, bakit mo ginanon? Baka mamatay yun. Yun yung na-relay ko sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, ikaw lang pala ang makapagbigay ng solusyon sa aking problema. Yun yung gawa mo sa akin, sabi niya. Saan doon? Sabi ko, saan banda doon? Yung sinabi mo na-injectan yung kasama, tapos pinuna ng kasama, bakit mapatay? So, yun yung gusto ko, sabi ng asawa ko. So, hindi voluntaryo yung kusang namatay siya, kundi na desisyon niya. Hiningi niya ang kanyang kamatayan talaga para matapos na raw, sabi niya. Kasi hindi na niya matiis. Kasi rectal cancer eh. Pero ikaw nun, bilang asawa, Siyempre, yung prinsipyo ko, yung pagkaintindi ko sa mga bagay-bagay, lumalawak na. Sinang-ayunan ko na rin siya. Yung hinihingi niya na injekan niyo lang ako. Parang ganyan. So, parang ganyan. Yung siyempre, ang party din, yung party mismo, yung organisasyon, hindi sumang-ayon sa hinihingi niya. hindi, wala ka pa naman sa loob. Nasa loob ka na nun? Hindi O pa, hindi ano ka pa. na nun? Nasa White area ka na Oo. nun? So, party ka na rin? Oo, naging member ako ng party. So, humingi ako ng tulong ng party, ng organisasyon, sa mga kasamahan. Ano sa tingin nyo? Kasi ito yung demand ng pasyente ko. Kasi sa tingin namin, pag hindi namin sasang-ayunan pasyente ko, gaya rin na, pareho na rin na parang tinurture namin siya. Kasi hindi na niya matiis. Kasi hindi rin namin matiis yung kalagayan niya. Mahirap kasi yung sakit na cancer. Parang natutrauma rin ako pag sakit na cancer. Paano tinanggap ng mga anak mo? Kinonsulta. Pinatawag ko yung mga anak ko. Sila yung una kong pinakinggan sa harap ng kanilang ama. Parang ganyan. May isang anak ako na hindi sumang-ayon sa desisyon na magpa-inject siya. Pero yung asawa ko ang nag-inject, talagang sumang-ayon na kayo kasi mahirap na ang buhay ko. Mahirap na ang kalagayan ko. Parang ganyan. So, proseso yan. Kinonsulta ko yung manugang ko, yung mga bayaw ko, yung mga ganyan, at saka iba pang mga relatives. Pinapunta ko sa bahay namin, tingnan nyo para maano kayo sa desisyon. Sabi nila, kung okay lang sana ang sitwasyon ng pasyente, hindi ganyan na bedridden, hindi kami sang-ayon.
Yun, sumang-ayon sila na injikan. So, nagpababa talaga ng medical. Napatay na yung hukbo na Nandun ka. nandun ako. Oh, anong ginawa namin para kuan? Kasi sinabi ng medical, isang hukbo yan. Sinabi ng medical, huwag kayong iiyak kasi mag-activate yung utak niya. Ang ganyan. Pagkatapos ng ng pagtitipon namin, lumabas kami sa kwarto. Yung anak ko, kasi medical etiquette kasi yan, hindi pwedeng yung ang doktor o ang sino yung mag-inject. Yung anak ko, Ang nag-inject? oo, Yung babae? yung babae. Kasi may experience siya, 6 months experience sa medical. Sure. Tapos hindi ako tumingin, doon lang ako sa sala. Grabe na. Oo, Kung sa senaryo yan, Oo. sa isang movie, yung anak Diyan sa mo bahay ko talaga, sir. Sa bahay namin. yung anak mo yung nag-inject ng mercy killing kasi Oo. sa sarili niyang tatay. Okay. Yun, sir. Kasi hindi na yun na. Yung tradisyon na hindi pwede yan kasi bawal yan, yung karma, wala yun. Wala na yun. Kasi, siguro bunga ng yung namin, yung faith ba? Yung faith namin sa comprehensive na parang ganyan. So yun, mahirap. Pagkatapos- Mahirap talaga, sir. Mahirap. Mahirap. Pagkatapos na mundok ka, ito na. Hindi pa. Pagkatapos ng protest rally sa Kidapawan, kasi talagang na ako niyan, hinahanap na talaga ako. Kasi siya, namatay siya November 28. Naputulan ng buhay. November 28. Tapos, sa 40 days niya, March 6, 2017, 40 days, wala na. Wala na ako. Ay, December 7 pala ang kanyang 40 days. Wala na ako. Nagtago na ako. Grabe na naman na drama yan. Oo, nagtago na ako, sir. Pero balikan ko konti, sir, yung 2015, December 26. Yung December 26, anniversary kasi yun ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mm. Nasa ako yun, nasa hospital ako. Kasi ako yung nagbabantay sa kanya. Mm. Pero umaga ng December 26, umalis ako dahil gusto kong maghanap ng pera para dagdag sa gastusin sa loob ng hospital. Kasi magastos talaga ang Cancer yan. Oo, hindi ko alam bakit na-sustain yun. Sana ako nanguha ng pera parang ganyan. So, pinuntahan ang kwarto ng asawa ko sa ospital ng 3 lalaki. Mga malalaking lalaki at duda ng asawa ko, mga intel group, parang ganyan. At napagkamalan pa na ang asawa ko ay ako. Sinabing, ikaw ba si Norma Kapuyan? Sabi ng asawa ko, hindi. Ako yung asawa niya. Ako yung mister niya. Bakit? Anong sadya niyo? Sabi ng asawa, wala. Parang ganyan. So, yun yung nagpapatibay na talagang, parang shoot to kill. Yung na-conclude yung feedback sa akin na shoot to kill na ako. Parang ganyan. Sabi ng asawa ko, buti na lang wala ka doon. Wala ka sa akto. Oh. Mula ng araw na yon, nang pumunta ako doon, hindi na talaga ako bumibisita doon sa hospital. Sa ibang area ako, nagko-communicate lang ako, tumatawag lang ako sa cellphone, yung sa bunsong anak ko, yung sa babae. O kumusta na ang ama nyo, parang ganyan, anong kulang dyan, parang ganyan. So yan yung parang mahirap. Ang bigat na Pero yung iniisip ko, hindi ko talaga ito isusuko, yung ganitong orientation na nakuha ko, yung hawakan ko na orientation. Sa ibang bagay, yung bagahe itong pamilya ko. Sige lang, sabi ko sa sarili ko, sige lang.
Naging ano. bagahe mo yung pamilya mo dahil nga meron kang... dahil dito, parang ganyan. So, puro mabigat, pamilya at itong trabaho. Maliban sa trabaho, itong prinsipyo ba? Parang ganyan. Kasi yung marinig ko parati sa mga kasama, buti pa ito si Norma, ganito, ganyan, matatag. Oh. Pero meron ding ibang, Norma, kaya mo pa, parang ganyan. Sabi ko, bakit hindi kaya? Hindi man natin kontroladong buhay ng tao. Yan lang yung sagot ko, parang ganyan. iba't ibang pamamaraan paano matay ang tao, parang ganyan. So, yun yung masakit. Pero believe pa rin ako sa asawa ko. Hindi talaga siya perwisyo. Hindi siya Hanggang talaga... sa huling hininga. Hanggang sa huling hininga. Hindi talaga siya nagsabi sa akin na, tingnan mo ang kalagayan ko, bakit patuloy ka pa dyan? Hindi talaga Hindi siya. niya sinabi. Hindi yan niya sinabi sa akin. Bagkos sinasabi niya, sige lang, patuloy ka lang. Grabe. Ang ganyan. At namatay siya at bago mag 40 days, wala na. Wala ka na. Nag-UG work na ako. Kasi hindi na ako pwedeng magpakita sa public. Parang ganyan. So ito yung next phase ng buhay mo. Ano ba ang UG works? Sige, sir. Mabigat din na. Mabigat din na kwentuhan ito. Pabigat na pabigat, sir. Pabigat ng pabigat. Yung nga eh. Kasi ngayon nakakatawa ka na pero talagang ito yung aksyon ng buhay mo na ibang level, Norms. Oo nga, sir. 40 days. Wala pang 40 days Oo, tawa mo. 40 Wala days. na. UG ka na. Ang masakit pa yan, sir, pagkatapos ng 40 days, mga isang buwan ako sa area, doon ako sa mga area na, nag-UG work na ako. Sinabi ng bunsong anak ko, yung babae, Mang, uwi ka dito, Mang, sabi niya. Uwi ka muna dito kasi may gusto akong sasabihin sa'yo. Sabi ko sa kanya, ano yan, importante o hindi importante? Sabi niya, importante. Dahil makipag-divorce ako sa aking asawa. Sabi niya. Sabi ko, nagulat ako sa kanyang through cellphone lang. Bakit ganyan? Bakit? Anong rason? Anong mabigat na rason? Wala na akong feeling sa kanya, parang ganyan. Pero may anak na sila na isa. May anak na sila isa. Sabi niya, desisyon ko na talaga kasi hindi ko man desisyon talaga na makapag-asawa. Dahil lang sa wish ni Papang, sinang-ayunan ko lang si Papang, sabi niya. Sabi niya. Malaking problema yan, anak. Kasi ang kasal ng anak ko, yung bunsong anak ko na babae, parang ingrande. Ginawa talaga ng magulang ng lalaki na ingrande. Ang laki ng gastos nila. Sabi ko, kasi katutubo din yung asawa niya. Sabi ko, naku, malaking problema yan, anak. Wala tayong pera na baka magdiman ang mga sa side ng lalaki na ibalik yung gastos, parang ganyan. Sabi niya, bahala na. Basta mag-decide ako na makig-divorce sa kanya, makipaghiwalay ako sa kanya. Kasi hindi ko talaga matiis na yung sabay sa kanya bilang asawa niya na wala man lang akong feeling sa kanya. Yun yung deklarasyon niya. Siyempre, hindi ko man siya mapilit. Kahit anak ko siya, yun lang, naging mabigat na rin sa akin yung responsibilidad kasi wala na yung asawa ko. Paano ito ngayon? Parang ganyan. At saka, hindi rin ako basta-basta makapunta ng kahit saan in public. Parang ganyan kasi UG work na ako. Nagtatago na ako, nag-sanctuary kumbaga. Oo, kasi na yung high risk na yung security ko, parang ganyan. Sabi ko sa kanya, sige, bisita ka sa akin itong lugar na ito, parang ganyan, para pag-usapan natin. Yung isang anak ko, yung pangalawang anak ko na lalaki, walang pakialam.
Kasi ano sila, doble yung impact sa kanila sa pagkawala ng kanilang tatay. Doble rin yung impact sa kanila sa pagkawala ko. Yung hindi na Bigla nagtago ka na. biglang nagtago, hindi na nila magilap, hindi na nila ako makapiling, hindi na nila ako makausap, makonsulta kung ano man. Kasi parang bagong buhay. Kasi wala na ang kanilang tatay. Parang ganyan. So, dobling impact sa kanila. Dahil yung buhay pa ang kanilang tatay, ito yung barkada nila. Hindi barkada simple, kundi barkada patungong sakahan. Tinitrain ng kanilang ama, yung anak kong 2 lalaki, sa paano mag-develop ng lupa. Parang ganyan. So, parang na-encourage yung 2 kong anak. 3 silang magbarkada. Ama, parang ganyan. Parang barkada sila sa farm. Pero naputol yun sa nawala na yung tatay nila. Parang frustration sa kanilang sa kanilang determinasyon, parang ganyan. Kaya biglang na-detour yung kanilang status sa buhay. Na-discarril yung buhay nila. Na-discarril yung buhay nila. Instead na maging matino, yung parang, yung paano maging responsable, parang ganyan. Kasi may pagkukulang din sa akin bilang magulang, natirang magulang. Ay, hindi ko sila na prepare ba? Hindi ko sila na pahanda, kumbaga pa. So, kung ano yung kahantungan nila kung wala ako, kung wala ang kanilang tatay, parang ganyan, paano ninyo itataguyod yung farms natin? Kasi istabli na yung farms namin. May tanim na, i-ano na lang nila, i-sustain, parang ganyan. So, lahat-lahat yun na-abandon. Gradually na-abandon. Sila mismo, barkada, parang ganyan, napapunta sa barkada, parang sila lang mismo nagmamanage sa kanila, parang wala na silang magulang, parang ganyan. Yun yung bagay. At saka itong anak ko, yung anak kong bunsong babae, parang nag-rebelde na rin, parang sila na yung busing sa kanilang sarili, wala nang ina, parang ganyan. Kasi wala ka naman talaga. Oo, wala naman. Buong paglaki nila, wala ka. Ibig sabihin, parang yung naputol yung unity ng pamilya, at saka wala na rin, hindi na makontrol. Parang, siyempre, sa pagkakilala ko niyan, parang proseso. Epekto ng proseso. Parang ganyan. So, yun yung parang mabigat sa akin. Pero nanatili pa rin yung prinsipyo ko. Matatag pa rin yung prinsipyo ko. Hindi ko talaga isakripisyo yung prinsipyo ko versus pamilya ko. Parang, yun yung ano. Ano yan Oo, yun yung single parent ka na dyan. Single parent. Hindi ko pwedeng isakripisyo. Iwan ko itong trabaho ko, iwan ko itong prinsipyo ko dahil sa anak ko. Sabi ko sa sarili ko, total mga anak ko, mga nasa tamang edad na. Nasa tamang edad na, hindi na sila mga teenager, parang ganyan. Makatayo na rin sila sa kanilang sariling paa, parang ganyan. Pero nagkamali rin ako sa expectation ko sa kanila kasi binibibi kasi ng asawa ko. Siya lang kasi yung nag-aalaga ng mga anak. Walang katuwang sa pag-alaga. Yung check and balance ba? Paano maitaguyod yung pag-aaruga ng mga anak? Paano sila mapapamalaki? Parang sa paglaki nila, paano sila magiging self-reliant sa kanilang sarili, parang ganyan. Hindi ko yan naituro sa mga anak ko. Dahil mas principal sa akin yung mga tao, parang ganyan. Ay, yung gawain ko. So, yun yung bagahe, kumbaga, sa Pero, siyempre, sa proseso, kinikilala ko pa rin hanggang ngayon. No, hanggang ngayon kahit na hindi ko pa naibahagi yung ibang kasaysayan ko, hanggang ngayon pa rin yung nag-a-adjust pa rin ako sa proseso. Parang nagbalik ako sa una. Nagbalik ako sa una, yung sa uno ba? Na paano ito makilala itong anak ko? Paano ko sila makikilala ng lubos?
Dahil hindi ko sila kilala. Grabe to na. Oo, hindi ko sila Talagang, kilala kasi hindi mo kilala. Grabe hindi ko na. sila kilala. Kilala ko in physical sila, yung parang ganyan, yung material lang, kasi maibigay ko sa kanila. Pero yung kabuuan ng kanilang ugali at pagkatao nila, hindi ko sila kilala kasi tanggap ko naman na 5% lang na ibahagi ko na pag-aalaga sa kanila. 95% yung ama nila. So yun yung hanggang ngayon pa talaga yung proseso pa talaga sa akin. Kasi hanggang ngayon sinisisi ka. May mga panahon. ganon, May mga panahon na ganun pa. Halimbawa yung maikumpara ng mga pagkwentuhan, parang ganyan, sabi nila, kagaya, parang sinisisi nila. Parang ganyan. Hindi naman ganyan. Wala ka naman ganon. Parang ganyan. Na ngayon na wala na yung asawa mo Oo. na sandalan mo Oo. rin na Oo. parang pinaka-caretaker mo sa asawa mo. Oo nga. Oo. Yun nga. So, sabi ko, ito pala yung bunga ng proseso, bakit ganyan. Ang next episode mo, yung pagsasama-sama nyo lang pero nasa bundok naman kayo. Yung, yung Yun na. yung wala na si